Senator Marcoleta isiniwalat ang dahilan sa likod ng coup sa Senado. Siya daw talaga ang target, hindi si Senator Cheese, nadamay lang siya. May humiling daw kay Cheese na palitan si Marcoleta, pero hindi pumayag si Cheese. Let's watch this. Milyon na yata. Ay, opo, oo. Na hindi nila matanggap-tanggap na ako po'y biglang pinalitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang totoo po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Oo. Ang presidente po ng Senado, si Senator Cheese Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama pa rin lumabas sa mga social media na ang puntirya talaga kayo. Kasi hindi naman nila kumaalis kung hindi nila alisin yung puno. Ayun. Ganun po yung nangyari riyan. Oho. Ngayon, ang medyo hindi po ako nagsasabi nito. Ito po ay kinukonfirma ng napakarami pong mga kababayan natin na hindi po nila nagustuhan yung mabilis ang pagpapalit ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Lalong-lalo na po doon sa panig ng paglalahad na po ng katotohanan. Yung pag-iimbestiga na po sa kanila pong palagay, ay meron na po silang nakikinikinitang mga katotohanan na lalabas dyan. Papunta na po sa paghanap po natin ng kasagutan sa maanumalyang pagkakalatag ng mga proyekto na kung tawagin nga ay ghost projects. Ayun. Ang balita kasi, may singit ko lang po, mukhang pinakiusapan nata si Senator Cheese bilang presidente po ng Senado na kayo ay palitan sa pagiging chairman, pero parang nanindigan siya sa inyo, kaya ang nangyari daw po Mabilisan nga ay palitan sa pagiging chairman, pero parang nanindigan siya sa inyo, kaya ang nangyari daw po, pati siya nadamay sapagkat ayaw pala niya kayong palitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So tama. So gusto ko makita ninyo yung pagkakaiba. Meron ka bang karapatan na sabihin mo na may butas itong parang hindi totoo, parang inedit? Bakit mo huhusgahan ang sworn statement ng isang tao nung ihayag niya nung ako pa yung chairman ng Blue committee? Ribbon, opo. O bakit nung ako'y napalitan na? Ibig mo sabihin, yung proceedings namin ay papalitan mo rin. Pinagtalunan, inapprove, ito yung ginawa namin, napatunayan namin na kailangan niyang magkaroon ng protection. Ito yung hiningi niya. Kaya gumawa ko kagad ako ng sulat bilang chairman. Bininbin niya. Alam niya kasi papalitan na pala ako. So, ang ginawa niya dahilan ngayon, kaya hindi niya pinirmahan yung sulat ko, hindi na ako ang chairman. At binigyan niya raw kay Chairman Ping. Si Chairman Ping naman, nag-uusap na raw naman pala sila, kailangan magsoli muna. So, yun po yung nangyari. Sa makatid, yung aming ginawang proceedings, kinu-question pa nila Wala raw, marami raw sa mga kasama namin ang dissatisfied sa direction ng tinatahak namin. Yun pa po ang binabanggit. Siguro, liwanagin natin. Ano bang direksyon ang gusto nyo? Ayun. Di ba? Kami ang direksyon namin matuwid Kayo, anong gusto yung direksyon? Sino siya para sabihin niya na dissatisfied? Sino sa mga kasama namin dissatisfied? Baka naman yung leader ng House of Representatives ang dissatisfied sapagkat puro congressmen ang binanggit. Kaya pala sinasabi nila, magbanggit din kayo. Maglaglag din kayo. Para hindi kayo makontent. Tama ba yun? Doon po sa punto ng pagiging state witness, kasi sabi nila, dapat daw, ang isang state witness ay least guilty, hindi yung... Hindi ganon. Ganun ho ba? Ang mga requirements dyan, nasa Republic Act 6981. Okay. Basahin niyo yung Section 3 at saka yung Section 10, pag sama-samahin nyo. Ito yung mga requirements ngayon sa aking pagkakatanda. Una, yung offense, yung krimen na kung saan dapat siyang tumestigo is a grave offense. Grave talaga ito, plunder ito. Wala kang ibang makukuhang tetestigo. Okay. So, ito lang. So, qualified din siya. Sila nga lumitaw Kaya sabi ko, makipagunahan kayo kasi kung sufficient na to, hindi ko na kailangan yung iba. Kasi hindi na kayo magkukwalify. Tama, kung sapat na nga po na. Hindi na kayo magkukwalify dito sa requirement. Nakipagunahan ngayon yun. At yung kanyang testimony can be corroborated in material facts. Ibig sabihin, makukunan niya. Yung mga tumitestigo are not the most guilty. Yan. Yun ang requirement. Pagkatapos, meron pa sinasabi ron, nanganganib ang buhay, ang kanilang kaligtasan, at ang kanilang seguridad. So lahat ng mga yun, kung titingnan mo, babagsak lahat sa kanila. Tama-tama. Pero yung sinabing, magbayad ka muna, hindi kasali doon. Sa batas na yon. Na ang kondisyon ay isauli mo muna yung mga nakaw mo. Walang ganun. Kaya sabi ko nga, teka muna, bakit ang ating DOJ Secretary bumaligtad ng ganun? Sa napakarami niyang assistant doon, kung halimbawa nakalimutan niya yung batas na yon, dapat ang tanong muna siya. Kinausap ko yung USEC. Nag-apologize sa akin.
Sorry po, Sen, sabi niya. Mali po kanya yung sinabi niya. Nako. Ngayon, sinasabi ko ngayon. Balikan ninyo yung Section 3 at Section 10 ng Republic Act 6981. Tingnan po ninyo doon kung may sinasabing kailangang magsoli. So kung walang kailangan magsoli, bakit yung Bryce Hernandez, wala kayo sinasabi Isa na uli din magsoli? Oo nga pala, no? Oo. Isa rin sa may pinakamalaking... Ang nangyayari ngayon, sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Kaya kayo nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel, ayun. Pinutektahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaproteksyon ngayon. O sinabi ko, tingnan mo na, bakit ka ako nasa krami? O di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiran. Bumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun, sabi niya mamaya kapag tayo ang nanghiram, hindi rin tayo pahiramin. Ano ba itong hiraman ba to? Yun nga ang punto, yun ang lumabas doon sa inyong pagpupulong, Sen. Pero sinabi ko sa kanya, ano ngayon hindi tayo pahiramin? Marami naman tayong sarili. Iyon pa rin yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling manghiram din ang Senado. Kung ako lang hindi ako nanghiram. Bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. Yun po ang kanyang katwiran eh. Ako pa yung chairman eh. That time, opo. Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa Krami, hindi napalitan ka na nun eh. Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. 215. Nung maalis ako ng chairman, 524. Yun pa yung palagi mo kanya, ako ang chairman eh. Hindi mo binasa yung Section 6 ng ating tuntunin. Basahin mo. Ano nakalagay doon, Sen? The committee alone. Sabi niya. Ako lang. Kayo bilang kayo chairman ng komite. Sige, kausapin mo kanya. Tapos sabi naman ni Senator Lacson, buti naman yan, medyo, sabi niya, bro, okay na ba sa'yo kung ilagay na lang natin sa Pasay City? Tayo naman, hindi naman tayo pala. Ayaw natin nakikipagtalo palagi. Pares lang naman. Gusto ko lang, maalis sa Krami. Sapagkat Quezon City yun. Ang Senate ay Pasay City. Sige, okay na sa para lang makita nila tayo ay reasonable tao. Yun. Ano mangyayari nito, Sen, kung wala na yung commitment nabibigyan ng immunity. Nasa kanila yun. Ang ibig sabihin ang dito, batas ay batas. ang ibig sabihin dito, Nag-apply sila. Ako naman, gumawa na ako ng sulat. Pag may nangyari doon sa pamilya nun, sa kamay nila, kukunin. Paano kung bumawi? Kasi yung mga sinasabi na, ang dami na yung binanggit na pangalan kung sabihin niya, hindi po totoo lahat mga sinabi ko. Kasi wala nang protection Kaya nga, ang pinuproteksyonan niya nga, imbes na tawagin niya yung 17 na inano doon, bakit hindi niya tawagin? Nabanggit ang pangalan ni Speaker Romualdez sa magitan ng ibang tao ron na palagi daw sinasabi ng isang congressman doon. Dalawang beses niya binanggit. Palagi pong binabanggit ang pangalan. Hindi niya nakausap talaga yung dalawang pangalan na binabanggit. Ngunit palagi pong binabanggit ang pangalan ito at pangalan ito. Meron ba siyang tinawag doon na sinabi ba nila, sige, papuntahin dito para mag-testify din itong 17 ito para matanong din natin. Hindi naman eh. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. God bless.